nung isang araw, nakakita ko ito eh. Yung tungkol sa transparency at accountability sa habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa ng budget? Ayun nga, gumawa ng Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganon, mapaigting ang transparency at saka accountability. May kinalaman sa paglalatag ng national budget para sa susunod na taon, 2026. Ay inakala ng Senado na sinuportahan ko ito. Kaya lang, siyempre, kinakailangang ilatag pa rin yung practical na mga consideration kung paano matutupad yung adhikain na yon. Yes. Kasi gusto nilang i-involve yung publiko sa pag-access ng impormasyon, lalo na yung participation sa budget process. So sa akin lang, from practical standpoint, sabi ko, okay ako dyan. Kaya lang, baka ako sabihin ng tao, kayo naman kaya nga namin kayo binoto ko, yung representatives namin Sa dami ng problema namin araw-araw, sa pagbabalikat ng ating mga pamilya, bawat isa sa atin ay mga pamilyang binabalikat, pinoproteksyonan, sinisinop. Pati ba na yung paglalatag ng budget, kaya kami nag-elect, naghirang kami mula sa mababang kapulungan hanggang sa mataas na kapulungan. Kayo po ang nandyan, inaasahan namin na magtatanggol po sa kapakanan namin, lalong-lalo na po yung pag-uusap tungkol sa paggamit ng ating pondo. Okay ba, mamaya? Ganun ang sabihin nila sa atin. Yes. Ano po ba yung magagawa namin na hindi nyo kayang gawin? Public access di ba? Ibig ba sabihin ka ako, pag humingi tayo ng impormasyon, hindi na tayo bibigyan. Pero yung taong bayan, pag silang humingi, bibigyan. Participation, halimbawa, nandun na ako. Siguro, hindi yung general public. Siguro yung may mga kakayanan na makialam na nanggaling sa public at large. Halimbawa, yung akademya, yung mga may kinalaman sa mga financial reports, yung ganyan, yung mga CPA, di ba? O yung mga grupo na talagang nagbabantay sa kapakanan ng transparency. Siguro yun lang. Pero yung public at large, gaano kasi naglagay ng parang may website, kailangan daw doon mayroong platform na kung saan papasok lahat ng mungkahi, lahat ng suwestyon, lahat ng komento. Palagay mo na lang na 100 million na papasok diyan. Paano natin ibebet? Sabog. At paano makakaasa na ilan ba talaga ang tatanggapin? Gaano karami? So, yun lamang pag-screen, yun lamang pagsusuri ng halos 10 milyon, halimbawa, 10 milyon na lang, na feedback na ibinigay sa atin. Baka mamaya, di natin nabigyan ng pansin, magagaling. Kayo naman, nag-open kayo kunwari ng isang bintana para sa amin na kung saan kami pwedeng direktang magsusog, kami pwedeng magmungkahi sa inyo. Wala naman Consuelo di Bobo lang pala Di ba? Katulad ka ako nung nangyari nitong 2025. Budget. This is the most anomalous and scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Isip-isipin mo ako. 12 pahina. Kinabibilangan ng halos 28 blanco. Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema, kinu-question yung validity ng 2025 budget. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na, nandun na Pero nung nandun sa amin, nung ibigay ka ako, yung BICAM report, by email pa binigay yon. May mga blanco pa. Yun lamang, paano babasahin yung may hit na 400 pages? Dami. Pero doon sa bandang huli, nakita ko yung mga blanco. Pero ang tanong hanggang ngayon, sino ang nag-fill up ng blanco at anong figura ang inilagay? Sinong nag-authorize? Sana man lang ako kung merong isang pahina doon. Lahat po nang nakita niyong blanks. Ito po yung mga katapat na ilalagay. O, halimbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin,
ay talagang inorderan yung at talagang nagkaisa na ito ang ilalagay sa mga blanco lang kaya nagmamadali tayo, pero ito po ang ilalagay ng mga material particulars. Wala po yun eh. Ngayon, ang tanong, sino po ang nag-authorize na maglagay na sino? Paano niya na saan nakuha yung ilalagay? O yun po, paano? Naintindihan ko ako yung yung kawastuhan ng inyong hangarin na maging transparent tayo. Pero bago tayo mapunta ron, tayo mismo ang magbabantay. Tama. Di ba? Kasi... Kaya ko na lang sabihin, sa Senado hindi kayo kumibo, nakapirma kayo lahat, hindi kayo kumibo eh. Kasi kung kasama ako doon, teka muna ba, ano ba ito? Ba't may mga ganito? Oo. Yun lang naman ang pinagtalunan. Pero ako, suportado ko yung hangarin. Sapagkat mabuti naman, mapaigting natin ang transparency and accountability dahil pera ng tao yan.